Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Mga kababalaghan na tunay na nangyari, true to life stories. Story number 13. Mga nagtatagong aswang sa Maynila, ikalawang parte. Hindi ito naganap sa akin. Ikinwento ito sa akin ng aking psychic mentor na si Aryong. Noon daw, mga 7 taon lang daw siya. Sa Pasay naganap. Si Kaaryong ay pinanganak ng 1932, plus 7 years siya noon. Humigit kumulang, naganap yun ng 1940. Peacetime pa noon. 1 taon bago sumabog ang digmaang mundo ikalawa. Second World War. May kapitbahay sila na kinagigiliwan siya. Araw-araw, tinatawag siya nito. Si Aling Turla. Inapaggatas siya nito. Tawag niya, Aryong, halika muna rito anak, mag-almusal ka. May pandesal na may keso at mantikilya. Halika, para tumangkad ka agad. Pinagpaalam na kita sa inang mo. Magagalit yun pag hinanap ka niya at hindi ka nakita. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang papaluin, kundi ako ang makakalaban niya. Hehehe. Pero matapang din ang inang ko, si Nanay Tuwa. Perpetua ang pangalan niya. Mabilis tumakbo, kaya niya akong habulin at palagi niya akong naabutan. Pero hindi naman niya ako pinapalo. Na mahal ako ni inang. Nag-aalmusal na kami noon ni Aling Tula. Ang tawag ko sa kanya ay Bae. May binulong siya sa akin. Naranasan mo na bang lumipad? Po? Di ba't ibon lang ang lumilipad? Hindi, meron pang iba. Gusto mo? Opo. O siya, halika na. Pagkatapos mo sa kinakain mo, pero kailangan natin magpagabi. Ipapasyal muna kita sa Dewey, Rojas Boulevard na ngayon. Malayo-layo rin naman ang nilakad namin. Manaka-naka yuminto kami na para bang may hinihintay na kung ano. Hindi ko na pupuna, tirik na ang araw. Sabi ni Bay, Aryong, kainin mo muna itong baon kong suman para hindi ka gutumin. Kumain ako. At baon din ni Bae ang tubig. May baon din siyang tubig. Pinainom niya ako. Sa daan, marami siyang ikinukwento na hindi ka panipaniwala. At nagtanong siya, Aryong, takot ka sa aswang? Po? Totoo po ba ang aswang? Gusto mo ng katibayan? Nakakita ako, alam ko na may aswang. Hindi mo lang makikita. Makakalipad ka pa. Po? Oo, ililipad kita sa kalawakan. Pero huwag kang matatakot.
kumapit kang mabuti sa leg ko para hindi ka mahulog. Kayo? Oo. Pero wag mong ipagsasabi kahit kanino. Lihim nating dalawa. Kahit na kay tuwa na inang mo. Pakakalihimin mo ito, Aryong. Sige po, sige po. Hintayin natin magtakip silim. At naghintay kami ni Bae sa may gilid ng dalampasigan ng Manila Bay. Nang gumabi-gabi na, nagulat ako. Nahati ang katawan ni Bae. Natakot ako. Tumakbo ako palayo sa kanya. Sumigaw siya, "Sabi mo hindi ka matatakot. Halika na, sumakay ka na sa likod ko." Opo. At lumipad-lipad kami sa ibabaw ng Manila Bay. Tuwang-tuwa ako. Para akong ibon. Masahol pa sa ibon. Yay! Yay! Nag-dive si Bae pabulusok ng Manila Bay. Napasigaw ako, "Diyos ko po!" Bumagsak kami pareho sa tubig. At nilangoy namin pareho ang pangpang. Nagpupuyo sa galit si Bae. "Walang iya ka? Sabi ko sa'yo, huwag kang matakot eh. Ayan, bumagsak tuloy tayo sa tubig. Ano? Gusto mo pa ba?" "Bae, bukas na lang ulit. Hahanapin na ako ni Inang. Mag-aalala yun." "Sige, umuwi na tayo. Maglalakad na lang tayo." Hingal kambing ako nang makauwi sa bahay namin. "Aryong, saan ba kayo nagpunta ni Bae mo?" "Sa Dewey po. Pinanood namin ng mga ibon sa dagat." "Tuot man oh. Sama ko lang si Bae sa paglipad."